Yo! Fact boys, fact girls, anong lagay? Yo, napansin mo din ba? Kahit gaano tayo ka-modern, may mga bagay na hindi pa rin nawawala. Huwag kang dumiretso ng uwi galing burol, bawal magwalis sa gabi, puwera usog. Minsan napapasmile ka na lang eh. Bigla ka mapapaisip, saan nga ba talaga nagsimula ang mga to? Pamahiin lang ba talaga sila o may mas malalim pang dahilan ng pinagmulan? Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fact your day, fact sites and history. Fact your daily legends, waves and history. Fact your daily, bawat araw bagong discovery. Simulan natin sa usog syempre. Ilang beses na siguro tayong nakakita ng eksenang may sanggol, tapos may bisita na magsasabing puwera usog, sabay pahid o hawak sa noo ng bata, hindi ba? Sa anthropology, may konsepto na tinatawag na evil eye na matatagpuan hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa Mediterranean, Middle East at Latin America. Ang ibig sabihin, hindi isolated na idea ang usog. Parte siya ng mas malawak na paniniwala ng iba't ibang kultura. Historically naman, mataas ang infant mortality rate noon. Maraming sanggulang nagkakasakit ng biglaan at syempre wala pang malinaw na kaalaman tungkol sa bakterya at virus. Kaya kapag may batang nilagnat matapos dalawin ng maraming tao, madaling sabihin na nausog. Pero isipin mo rin, kapag may ganitong paniniwala, nagiging mas maingat ang mga tao sa paglapit at paghawak sa sanggol. Less hawak, less exposure sa mikrobyo. Hindi man nila alam ang germ theory noon, may protective effect pa rin naman sa behavior. Sunod naman, ang pagkatapos dumalaw sa isang burol. Bawal umuwi agad. Kailangan dumaan muna kung saan, pero pinakauso, 7-Eleven. Sa ngayon, parang ritual na lang siya laban sa malas o ligaw na espiritu. Pero historically, maraming burol ang ginaganap mismo sa bahay, lalo na bago naging standard ang funeral homes at modern embalming. May mga infectious disease noon tulad ng tuberculosis at iba pang sakit na pwedeng maipasa sa close contact. Ang pag-stop muna sa ibang lugar bago umuwi ay maaaring nakatulong para mabawasan ang direktang exposure o kahit psychological decompression man lang bago pumasok sa bahay. Sa medical anthropology, maraming ritual ang may health-related function, kahit ang paliwanag ng komunidad ay spiritual. Isa pa, ang sukob sa kasal. Kapag may dalawang magkapatid na ikakasal sa iisang taon, malas daw. Pero kung babalikan natin ang socio-economic context ng lumang Pilipinas, lalo na sa agrarian communities, ang kasal ay hindi lang simpleng ceremony. Isa itong malaking social event, maraming pagkain, bisita, minsan ilang araw na handaan. Kung dalawang kasal ang halos magkasunod, mabigat yan sa resources ng pamilya. Ang paniniwalang bawal, pwedeng nagsilbing social regulation, paraan para hindi maubos ang ipon o maiwasan ang kahihiyan kapag hindi kinayang makapaghanda ng maayos. Ngayon naman, yung bawal magwalis sa gabi dahil mawawala daw ang swerte, may praktikal na anggulo dito. Nung wala pang kuryente, kandila o gasera lang ang ilaw. Madilim! Kapag nagwalis ka sa ganong kondisyon, pwedeng maisama ang maliliit pero mahahalagang bagay, barya, karayom, hikaw o kahit butil ng palay. Sa panahong agrikultural ang ekonomiya, ang bawat butil ay literal na kabuhayan, kaya ang swerte na nawawala ay maaaring actual na yaman gaya ng palay. Yung basag na salamin na 7 taon daw ang malas na aabutin, may historical roots din. Sa sinaunang Roma, may paniniwala na ang reflection sa salamin ay bahagi ng kaluluwa. Kapag nabasag ito, parang nasira mo rin ang bahagi ng sarili mo. At dahil naniniwala sila na ang katawan ay nagre-renew kada 7 taon, dun nang galing ang 7 years. Pero may practical side rin. Noong unang panahon, mahalang salamin ha, hindi siya ordinaryong gamit. Kaya ang pagbibigay ng matinding babala ay paraan para masigurong iingatan ito. Pati ang itim na pusang tumatawid sa daan, may European medieval roots din. Noong Middle Ages kasi, iniuugnay ang mga itim na pusa sa witchcraft. Nadala ang ganitong paniniwala sa iba't ibang kolonya, kasama ang Pilipinas.
Pero kung babalikan mo ang practical reality noon, walang street lights, may kabayo o kariton sa daan, ang biglang pagtalon ng hayop sa dilim ay pwedeng magdulot ng aksidente na maaaring ikagulat ng kabayo. Isa pa, yung bawal matulog ng basa ang buhok dahil mababaliw o magkakasakit. Sabi pa nga ng lola ko, lalabo pa daw ang mata. Klaruhin natin, walang scientific evidence na mababaliw ka dahil lang natulog kang basa ang buhok. Pero ang pagtulog na basa ang ulo, lalo na sa malamig at maaliwalas na bahay noon, na gawa sa kahoy o pawid, pwedeng magdulot ng lamig sa katawan at discomfort. Ang sipon ay sanhi ng virus, hindi ng basang buhok. Pero kapag giniginaw ka at kulang sa pahinga, maaaring bumaba ang immune response mo, kaya mas nagiging susceptible ka sa infeksyon. At eto pa nga, yung pagkatok sa kahoy kapag may sinabi kang magandang mangyayari, knock on wood, sa iba't ibang kultura, may paniniwala na may espiritu ang mga puno. Pero sa psychology, may mas simple ring paliwanag. Ang maliliit na ritual ay nagbibigay ng pakiramdam ng control sa harap ng uncertainty. Kapag may kaba ka, sa exam, sa kalusugan o sa future, ang simpleng pagkatok ay parang micro-action na nagsasabing, may ginawa ako. Studies sa behavioral psychology show na rituals can reduce anxiety kahit hindi naman sila direktang nakakaapekto sa outcome. At kapag tiningnan mo silang lahat, mapapansin mo na ang pamahiin ay hindi lang basta irrational belief. Madalas, halo sila ng katutubong tradisyon, impluwensyang dala ng kolonyalismo at praktikal na pangangailangan ng panahon. Bago pa naging common ang scientific explanations tungkol sa germs, economics o mental health, gumagawa na ang mga komunidad ng sariling sistema para ipaliwanag ang mundo. At sa maraming kaso, may behavioral benefit pa din kahit mali ang literal na paliwanag. Kaya sa susunod na may marinig kang pamahiin, pwedeng hindi mo naman ito seryosohin. Pero interesting isipin na baka may bakas yan ng kasaysayan, takot at diskarte ng mga nauna sa atin. Minsan, sa likod ng simpleng bawal o malas, may kwento pala ng kaligtasan at kultura na matagal nang umiikot sa araw-araw nating buhay. Comment mo nga sa baba kung anong pinaka-weird na pamahiin ang pilit pa rin pinapagawa sa inyo ni Lola hanggang ngayon. Ako po si Maya at ito po ang Factio Daily. Pambihirang kaalaman, araw-araw. Alamin, matuto at matuwa, mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubay, subscribe. Grabe, sintonado eh. History, fact your daily legends, what is in history, fact your daily, bawat araw bagong discovery. Sumubaybay at matuto, fact your baby, yo!